Bago pa magkaroon ng hininga ang mismong pag-iral, bago pumutok ang liwanag at magpalit ng belo ang kawalan, at bago maisip ang anumang sukat ng panahon, naroroon na si Kristo. Hindi siya ipapanganak sa isang tiyak na sandali, nililitaw bilang isang bagay na bago, siya ay umiral na, magpakailanman kasama ng Diyos. Ipinapakita ito ng Juan 1, isa bilang isang pintong bumubukas sa isang nasasakupan na lampas sa pagkaunawa ng tao, nang pasimula ay ang salita. Hindi ang simula ng sangkatauhan, ni ng daigdig, ni ng mga binilang na panahon, kundi ang ganap na simula kung saan walang anuman maliban sa Diyos at sa salita. Isipin ang tagpong ito na may dramatikong tono ng pelikula, ganap na katahimikan, kompleto at perpekto, walang alingaungaw, walang substansya, walang kulay, walang mga bituin. Isang kawalan na hindi maaring tawaging espasyo, sapagkat hindi pa nabubuo ang espasyo. Isang dipagiging na hindi dapat ipagkamali sa kadiliman, sapagkat hindi pa napahayag ang liwanag. Sa tagpong lampas sa anumang pangunawa, naroroon na si Jesucristo. Siya ay hindi nasasaklaw ng oras, ni ng lugar, ni ng anyo. Tinitirhan niya ang walang hanggan, nagkakaisa sa Diyos sa perpektong at hindi mapaghihiwalay na pagkakaisa. Ang preekstensya o pag-iral ni Kristo bago ang lahat ay hindi maliit na issue para sa mga teolohikal na pagtatalo. Ito ang pundasyon kung saan nakatayo ang lahat. Kung siya ay naroroon bago ang lahat ng bagay, kung gayon ang lahat ng sumunod, mga galaksya, mga nilalang sa kalangitan, ang planeta, ang sangkatauhan, ay umiral dahil siya ang unang umiral. Binabago nito ang ating pag-unawa sa kasaysayan. Hindi nagsisimula si Jesus sa Bethlehem. Doon lamang siya pumapasok sa salaysay ng tao, ngunit hindi doon nagsisimula ang kanyang pagkatao. Binubuksan ng kabanatang ito ang pintuan tungo sa isang dakilang katotohanan. Bago siya ipinanganak, umiral na ang kapamahalaan ni Kristo. Bago siya huminga bilang tao, pinananatili na niya ang buong paglikha. Sa puso na misteryong walang hanggan na ito nagsisimula ang ating pagmumuni-muni. Kapag inilarawan ng kasulatan si Jesus bilang ang salita, ang logos, tinutukoy nito ang isang pagkakakilanlan na lampas sa ordinaryong espiritual na tata. Ito ang walang hanggang pagkakakilanlan ng anak ng Diyos, na nauna pa sa anumang kilalang anyo ng pag-iral. Sa pag-isip ng mga Griyego, ang logos ang pinakamataas na pangangatwiran, ang isip na nag-ayos at nagbibigay kaugnayan sa sansinukob. Sa tradisyong Hadyo, ito ang buhay na salita ng Diyos, ang tuwirang pagpapahayag ng kalooban ng kataas-taasan. Sa Ebanghelyo ni Juan, nagsasanib ang mga pananaw na ito, si Jesus ang ganap na pagpapahayag ng Diyos. Bago sumiklab ang unang bituin, bago may sulat ang anumang propetikong pahayag, bago marinig ni Maria ang mensahe, si Jesus na ang ganap na komunikasyon sa pagitan ng Diyos at ng lahat ng mga bagay na paroroon pa lamang na malikha. Siya ang tinig ng paglikha, ang karunungan na nag-ayos ng lahat, ang liwanag na hindi kayang talunin ng kadiliman. Wala sa umiral ang makapapatuloy nang wala siya. Hindi lamang niya ipinahahayag ang kalooban ng Diyos, siya mismo ang salitang nagpakita. Sa paglakbay niya sa kawalang hanggan, hindi inabot ni Kristo ang anumang limitasyong pantaw. Ang kanyang kaluwalhatian ay lampas sa anumang nakikitang anyo. Ang kanyang presensya ay pumupuno sa kaharian ng langit ng ganap na kaganapan, awtoridad at layunin. Gayunman sa loob ng walang hanggang yon naganap ang isang tahimik, malalim at hindi mababaling pasya. Balang araw ang walang hanggang salita ay tatahan sa laman. Iwan niya ang ipinakitang kaluwalhatian, itatago ang kanyang kadakilaan at tatanggapin ang kalagayan ng isang alagad. Ang pag-iral ng Diyos na nagkatawang tao ay hindi nagsisimula sa Bethlehem. Ito ay nagugat sa puso ng walang hanggang salita. Ang pag-unawang ito ay radikal na binabago ang ating pananaw kay Kristo. Siya ay hindi lamang guro sa lupa, ni isa lamang sa maraming propeta. Siya ang Diyos na nagpapahayag ng kanyang sarili, mula sa kawalang hanggan, sa isang sangkatauhang hindi pa nalilikha. Bago pa lumakat sa maalikabok na daan ng Galilea, gumagalaw si Jesus sa walang hanggang mga nasasakupan ng kawalang hanggan. Ginagampanan ang natatanging papal, siya ang tuwirang ahente ng paglikha. Sinasad ng Kolosas 1:16 na, lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya. Ipinapahiwatig nito na si Kristo ay hindi simpleng kalahok sa kwento, siya ang may akda. Walang anuman ang dumating sa pag-iral ng hiwalay sa kanyang kalooban. Walang nagpapatuloy nang wala ang kanyang nagpapanatili. Subukan mong isiping espiritual ang sandali ng paglikha. Walang kasangkapan, walang paunang material, walang paggawa ng kamay. Mayroon lamang isang tinig, isang pahayag, isang utos mula sa walang hanggang salita. At nang tumunog ang tinig na iyon, sumabog ang liwanag ng napakatindi. Kumalat ang enerhiya na parang mga buhay na alon. Nagsimulang gumalaw ang mga unang partikula sa bagong ipinakitang espasyo. Lumitaw ang kaayusan mula sa ganap na kawalan. Lahat ay tumugon sa tunog ng kanyang awtoridad.
bilyon-bilyong galaksya ang umayos ayon sa kanyang utos. Ang mga batas na nagpapanatili sa kosmos ay nakaayos na may perpektong katumpakan. Ang grabidad, oras, liwanag at espasyo ay ipinanganak sa pamamagitan niya. Bago magpakain na maraming tao, hinubog niya ang mga konstelasyon. Bago patigin ang mababangis na hangin, itinakda niya ang hangganan ng mga dagat at ilog. Bago ibalik ang paningin ng tao, hinubog niya ang mata ng may mikrobiyolohikal na komplikasyon. Ang paglikha ay nagpapakita hindi lamang ng kapangyarihan kundi ng pag-aaruga. Bawat detalye na nilikha ni Kristo ay may tiyak na layunin, lahat ay ginawa para sa Kanya. Ang sangkatauhan ay hindi nagmula sa pagkakataon, ito ay pinaniwalaan, hinubog at tinawag sa buhay na mismong Kristo. At nang siya pumasok sa mundo sa Bethlehem, naganap ang impossible ayon sa pamantayan ng tao, ang manlilikha ay pumasok sa kanyang sariling nilikha. Ang walang hanggan ay lumapit sa mga nilikhang galing sa alabok. Bago huminga si Adan, bago nagsanib ang mga tubig, bago may nilalang na naglakad sa lupa, mayroon ng isang buhay na kaharian sa kawalang hanggan, masigla, buhay at maayos. Ang kahariang iyon sa langit ay hindi walang laman o tahimik. Puno ito ng kaluwalhatian, kung saan ang mga espiritual na nilalang ay naglilingkod sa Diyos ng buong debosyon, mga anghel, serafin, cherubin at iba pang mga uring makalangit. Lahat ay gumagana ng perpekto, pinapatnubayan ng banal na kalooban. At sa gitna ng kahariang iyon, sa natatanging pugad ng karangalan, naroon si Jesus. Ang naghaharing si Kristo bago ang pagkatao ay hindi malayong figura. Kinilala siya bilang hari ng mga makalangit na nilalang, naglalabas ng presensyang nagbibigay liwanag sa lahat ng paligid niya. Ang mga anghel ay hindi lamang umiunawa ng kanyang autoridad, sila ay nagagalak nito. Umaawit sila sa kanyang harapan, yumuyoko at sumasunod sa kanyang tinig ng walang pag-alinlangan. Ang kanyang kadakilaan ay hindi kailangang pagkamitin, bahagi ito ng kanyang walang hanggang pagkatao. Sa tagpong ito ng ganap na karilagan, si Kristo ay nababalot ng isang liwanag na hindi kayang tularan ng anumang paglalarawan ng tao. Walang anino roon, sapagkat ang kanyang presensya ay lumalampas sa anumang hangganan. At kahit sa ganitong perpektong kapaligiran, may umiral na plano, isang malalim at pinangangalagaan na layunin, itinatag bago pa ang mismong paglikha. Isang plano na hindi lang nakatuon sa paghubog ng pisikal na sansinukob, kundi ang isang araw ay pumasok mismo rito. Habang pinagmamasdan ng mga anghel ang kanyang kadakilaan, nakikita na ni Jesus ang lampas pa sa kawalang hanggan, ang sangkatauhang hindi pa nalilikha, ang mundo na kanyang lilikhain, ang mga tao na kanyang tibigin. Bawat yugto ng planong yon ay nasa harapan niya, mula sa pinagmulan ng lahat hanggang sa hinaharap na pagkakabawi. Sa kaharian ng langit, bago pa umiral ang anumang bagay, inihanda na ni Kristo ang landas na, sa itinakdang oras, magdadala sa kanya sa Bethlehem. Bago pabuin ang mundo, bago dumating ang unang pagkakamali sa kasaysayan ng tao, bago nagsalita ang ahas sa halamanan, isang layunin na itakda na sa puso ng Trinidad. Sinasabi ng kasulatan na si Jesus ang korderong inalay mula pa sa pundasyon ng mundo. Ang pahayag na ito ay nagsisiwalat ng kahangahangang katotohanan. Ang misyon ni Kristo ay hindi nag-ugat lamang bilang tugon sa pagkadapa ng tao, ito ay nagmula sa kawalang hanggan. Ibig sabihin, hindi lamang siya dumating dahil nagkasala ang tao, dumating siya dahil ang kanyang layunin ay nauna nang itinakda. Alam niya na lilikha siya ng mga nilalang na may kakayahang pumili. Alam niya na ang tunay na pag-ibig ay umiral kung may kalayaan. Alam niya na ang kalayaang yon ay magdudulot ng pagkakamali, sakit at pagtutol. Ngunit alam niya rin na ang kanyang pag-ibig ay hihigit sa anumang pagkadapa. Kaya, bago nagsimula ang panahon, pinili niya, alis ako. Inihayag ni Isaias ang isang Mesyas na iaalay ang sarili sa pagdurusa. Tinukoy ni Mikias ang lugar ng kanyang kapanganakan. Inilarawan ni Zacarias ang hari na papasok sa Jerusalem ng payak, sakay ng asno. Bawat propesya ay hindi lamang hulang panghinaharap, ito'y pahayag ng isang planong naitalaga na sa puso ng Diyos. Bago dumating si Jesus sa sanlibutan, tinanggap na niya ang pag-alay ng kanyang buhay. Bago ni Maria hinawakan ang sanggol sa kanyang mga bisig, tinanggap na ng anak na walang hanggan ang cross ayon sa kanyang banal na layunin. At bago pa man ipahayag ang anumang mensahe, ang kinalabasan ay naihayag na, pagkakabalik at pagliligtas. Ang pagpapakatao ay ang sandaling pumasok ang walang hanggan sa panahon. Ang salita na umiral bago ang lahat ay piniling maging isang binhi sa sinapupunan ng isang dalagang birhen. Namangha ang sansinukob sa pangyayaring yon. Ang nagpapanatili ng mga bituin ay umasa sa pag-alaga ng isang babae. Ang manlilikha ay naging sanggol. Ang banal na espiritu ay bumaba, at naganap ang isang hindi pa nagawang himala. Ang salita ay tinanggap ang kalikasan ng tao. Hindi siya tumigil na maging kung sino siya, tinakpan lamang niya ang kanyang kaluwalhatian. Ang walang hanggan ay nagkasya sa sukat ng isang duyan.
Dala ni Maria ang mismong manlilikha nang hindi inakala na ang pusong nasa loob niya ay isang araw ay masusuga. Pinangalagaan ni Jose, isang payak na tao, ang anak na walang hanggan. Naging entablado ang payak na Bethlehem para sa pinakamakabuluhang pagpasok sa kasaysayan, ang Diyos na naglalakad sa gitna ng tao. Tinawid ng kawalang hanggan ang hangganan ng panahon, at ang hindi nakikita ay naging nakikita. Ang siya na palaging umiral ay pumasok sa kasaysayan ng tao, hindi sapagkat kailangan, kundi sapagkat kanyang pinili. At iyon pa lamang ang simula. Nang ipinanganak si Jesus sa Bethlehem, ilan lamang ang nakakaunawa kung sino siya. Para sa karamihan, siya ay isang sanggol na nakabalot sa payak na telang nilalagay sa sabsaban. Ngunit sa likod ng payak na anyo ay naroon ang misteryong hindi masukat. Ang batang yon ay ang parehong nilalang na nandyan bago pa nabuo ang mundo. Hindi siya nagsimula doon, tumanggap lamang siya ng anyong makikita na mundo. Sa pagsisimula ng kanyang paglilingkod, sumilip ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang kanyang tinig ay may likas na awtoridad. Ang kanyang mga himala ay hindi naghahanap ng lakas, ipinapakita niya ang lakas na laging kanya. Ang tubig ay naging alak ng kilalanin nito ang lumikha. Humupa ang hangin sa utos ng komandante ng kosmos. Nang nanginginig ang masasamang espiritu, naalala nila ang kanyang walang hanggang kaluwalhatian. Ang tugatog ng revelasyong ito ay nangyari nang sinabi niya, bago pa si Abraham, aka narito. Hindi ito talinghaga. Ito ay tuwirang pag-angkin ng kanyang walang hanggang pag-iral. Kapag naunawaan natin ito, nagbabago ang lahat. Bawat kilos ay may tatak na siya na nandoon mula pa. Ang pagkaalam na siya ay nauna sa paglikha ay hindi simpleng doktrinal na kuryosidad. Ito ay susi na binabago ang ating pagtingin sa pag-iral. Sa pagkaunawa ng kanyang preekstensya, natutuklasan natin na hindi lumilitaw si Kristo sa loob ng kuwento ng mundo, ang mundo ang lumilitaw sa loob ng kanyang kuwento. Ito ang malalim na katotohanan, hindi tayo nabubuhay sa isang salaysay kung saan paminsan-minsan lang sumusulpat si Jesus. Nabubuhay tayo sa loob ng salaysay na kanyang inihanda. Hindi siya dumating bilang isang panauhin sa kasaysayan ng tao. Siya ang may akda na piniling isulat ang kanyang sarili sa aklat na kanyang nilikha. Ibig sabihin, bawat aspeto ng pag-iral, mula sa mga batas na nagpapatakbo sa sansinukob hanggang sa mga pintig na nagpapanatili na ating buhay, ay nakakabit sa ayon na nandoon kasama ng Diyos bago ang lahat. Kung siya ay naroroon bago ang panahon, siya rin ay nasa ibabaw ng panahon. Nakikita niya ang nakaraan ng walang anino, nasilayan ang kasalukuyan ng walang bahid, at natatanaw ang hinaharap ng walang pag-alinlangan. Wala siyang tila hindi inaasahan. Wala siyang kinatatakutan. Wala siyang hindi kayang lampasan. Sa panalangin natin, hindi tayo nakikipag-usap sa isang nilalang na nagsimula lamang 2,000 taon ang nakalilipas. Nakikipag-usap tayo sa siya na laging umiral, na saksi sa pagsilang at pagbagsak ng bawat henerasyon. Kapag humihingi tayo ng tulong, hindi niya kailangang maghanap ng sagot, perpekto na ang plano sa kawalang hanggan. Kapag nagtitiwala tayo, inilalagay natin ang ating pag-asa sa siya na nakita ang simula at kilala na ang wakas. Ipinapakita ng kanyang preekstensya na siya ay hindi lamang tauhan sa kasulatan kundi ang sentro ng buong realidad. Hindi lamang siya naglalakad sa tabi natin, nandoon na siya bago pa ang ating unang hininga. At patuloy niya tayong ginagabayan. Ang buong paglalakbay mula sa katahimikan ng kawalang hanggan sa sabsaban ay humahantong sa atin sa isang mahalagang revelasyon. Ang dakilang katotohanan ay hindi lamang na siya ay umiral bago ang lahat, kundi na pinili niya pumasok sa panahon dahil sa atin. Ang walang hanggang nilalang ay piniling akuin ang kahinaan ng tao. Dumating siya dahil sa pag-ibig. Dumating siya dahil ang plano ay naitala na sa kawalang hanggan. Hindi nagsisimula si Jesus sa sabsaban, ang sabsaban ay nagsisimula sa kanya. Ang cross ay nagiging katuparan ng isang walang hanggang plano. Ang pagkabuhay na maguli ay ang matagumpay na pagbalik ng siya na hindi kailanman tumigil na umiral. Lahat ng ginawa niya ay umaalingaunggaw mula sa kawalang hanggan, sapagkat siya ay palaging nandoon, palaging nasa kasalukuyan, at palaging magpapatuloy na umiral. Ang tugatog ng kwentong ito ay hindi tungkol sa mga lugar na pinuntahan niya, kundi kung sino siya palagi, ang walang hanggang salita, ang manlilikha, ang tagapagligtas na umiral bago pa ang mundo, at patuloy na naghahari matapos nito. Maaring nagtatapos ang naratibo sa nakaraang kawalang hanggan, o sa paglikha, o sa pagka-Diyos na nagkatawang tao, o sa cross, o sa pagkabuhay. Ngunit ang kahanga-hanga ay hindi nagtatapos ang kasaysayan ni Jesus sa alinman sa mga punto na iyon. Ang Kristo na umiral bago ang lahat ay umiral para yan gayon, hindi malayo, hindi abstrakto, kundi aktibo, malapit at kasangkot sa paglalakbay ng sangkatauhan at sa buhay ng bawat isa. Ang siya na nandoon bago sumikat ang liwanag ay siya ring naglalakad ngayon kasama ng mga naghahanap sa kanya.
Ang siya na nag-ayos ng mga galaksya ay siya ring nakaririnig ng bawat bulong ng panalangin sa katahimikan. Ang siya na sumuporta sa kosmos bago maging tao ay siya ring nagpapalakas sa mga pusong sugatan, pagod na isip at mga kaluluwang dumaranas. At narito ang nakakagulat na revelasyon, ang preekstensya ay hindi lamang tungkol sa nakaraan, pinapaliwanag nito ang kasalukuyan at hinuhubog ang hinaharap. Kung si Jesus ay nauna sa lahat, nananatili siya sa ibabaw ng lahat. Wala siyang hadlang. Wala siyang pagkaantala. Wala ang anumang nakakaligtas sa kanyang mga kamay. Siya ay nananatiling ang walang hanggang salita, ginagabayan ang daloy ng kasaysayan. Siya ay nananatiling ang manlilikha, na nagpapabago at nagbabalik ng buhay. Siya ay nananatiling ang tagapagligtas, na tinatawag ang bawat tao sa pangalan. Siya ay nananatiling ang hari, na naghahari hindi lamang sa mga kaharian ng langit kundi pati na rin sa mga kapalaran ng tao. Siya ay nananatiling Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Ang Kristo na umiral bago ang lahat ay siya ring mananatili pagkatapos ng lahat. Nakita niya ang simula at tinatanaw ang wakas. Tinawid niya ang kawalang hanggan upang makarating sa iyo. At ngayon ang mahalagang tanong ay hindi sino siya noon, kundi sino siya para sa iyong gayon. Sapagkat narito ang kakaibang katotohanan. Ang kanyang kwento ay palaging umiral. Ngunit mula sa sandaling makita mo siya, ang kwentong yon ay nagsisimulang isama ka rin.